Sa one-time, big-time rally, Yan! I'm hoping mga uniform men sasama, yung mga iba. Kasi maliliit. Kaya yung mga pulis na utusan, nahaharang. Noong napatalsik si Marcos Sr. noon, 1986, he was 68 years old. Now, Bongbong Marcos is 68 years old. Naku, Diyos ko, Santissima. Manguhula na rin pala to si Manong Chapit, no? Pero okay yan, So, ha? I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now. Nay! Baksik naman nun. Nakakabilib. Nag-iba na yung attitude niya. Talagang kaya kapansin-pansin para mas lalong nawala yung takot niya. Anong kasabihan natin? Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di natatakot sa katotohanan. January 5 today, araw ng Martes dito sa Pilipinas. Pinapakinggan Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayong. Kung naman Kasagutan, kasama ka dito sa diskusyon. boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, Diretsyong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tuloy-tuloy lang ang laban natin mga ka-DDS. Walang kinakampihan. Walang susuko at lalong walang mapapagod. Totohanan lamang, Hanggang 2028. mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, isang mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa pagtutok, pagtangkilig at pagkikinig dito sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan, magandang umaga, hapon o gabi. Today is Tuesday, January 6. Konting kembot na lang sa Friday at Translation Day na, di ba? Mga kayon, paki-double check na lang kung nakasubscribe na kayo. Alam ko naman kung gaano kasolid tayo mga ka-DDS, mga Duterte. Sana paki-supportahan nyo rin itong channel natin. Paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa, isubscribe mo na. At i-click mo yung bell icon. Yun ang importante. Tapos lagay mo sa all para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Maraming salamat po. Sa description natin, meron dyang direct link. Paki-click yung mga YouTube channel na yon, tapos paki-subscribe, paki-click na rin yung bell icon. Backup channel natin yan. Meron mga admin dyan, meron mga editor dyan, pero syempre ako yung main character dyan, ang inyong lingkod. Kaya ko ginawa yan dahil as usual, meron na naman bago, yung Dare to Ask sa Facebook. Duterte din yan. Restricted na yung page. Diba? Restricted na yung page. Ganon sila trumabaho. Banat by, nawala na yung page. Yung kwentong bulilit, yung may BP Inday Sara na baby na nagsasalita, restricted din yung page. Yung kay Joey DeVib every other day na isang account niya, take down. Yung Duterte 2028 sa Facebook ko, take down. Gumawa ako ulit ng Duterte 2028, wala pang laman, backup channel pa nga lang, wala pang laman, as in, literal, kakagawa lang, take down. Hindi ko malaman dito kay Blue Up, pag marami mass report yung ginagawa, kahit na hindi naman legit, hindi naman, di ata nila nire-review, tina-take down nila. Kaya ang tawag ko sa Blue Up talaga, squatter talaga eh. Squatter. You know why? Squatter kasi lahat nandiyan dyan.
Mayaman, may kaya, Kuala Lumpur, may pera, basher, walang magawa sa buhay, trip-trip lang, pwedeng pumasok sa Blue App. Hindi gaya dito sa Red App, tawag ko dito, Subdivision Village. Meron tayong gwardiya sa harap, hindi sila makakapasok. Tatawag muna sa atin yung gwardiya. May bisita ka bang ina-expect? Wala. Hindi sila makakapasok. Kaya bihira yung mga basher natin. Kahit tignan nyo sa comment section natin. Wala. Tayo-tayo lang dito kasi pili. May gwardiya eh. Binabayaran natin monthly dues. Hindi gaya sa Blue App. Squatter. Oh, squatter. Kaya talagang madali mag-report, madali mag-mass report, madali mag-reaction, madali mag-comment. Di ba? O, pagka negative comment, pag tinrabaho ka, mass reporting lang, take down ng page mo eh. Hindi, ewan ko kung nare-review pa ba ni Blue Up yun, nare-review pa ba niya yung mga ganyan. Pucha, di ba si tataka, bakit ang dami nagma-mass report dito? Di ba? Lahat ng pages ko sa Facebook lahat may blue badge. Lahat. Kung kaya ko lang dito sa YouTube, wala namang blue badge diyan eh, di ba? Meron check pag nakaabot ka ng 100. Mga kayo pakita natin kung ano yung suporta ng mga Duterte, ng mga ka-DDS. Paki-subscribe yung mga link sa description. Paki-subscribe mga kayo. Wala pong bayad dyan. Hilahan po tayo pataas. Kung may channel kayo, i-comment lang kayo dito na nandito na ako. Ako na mag-uuna magsusubscribe sa inyo. Promise. Game. Diba? JVR ito, Big Fish, Padrino, tatablahin ni Boying Remulla. Nakaksampung pang headline. Ang basa ko kay Ombudsman, ang basa niya hindi basa natin. Mula nung nakasurvive siya rito sa sakit niya, halos 1 taon siya nag-struggle dyan. Talagang sabi nga niya, I faced the death. Cancer yan, leukemia. Mula nung nalusutan daw niya ito, gusto na lang daw niyang gumawa ng tama at maayos. Ang baksik naman nun. Nakakabilib. Nag-iba na yung attitude niya. Talagang kaya kapansin-pansin para mas lalong nawala yung takot niya. Anong kasabihan natin? Kwento mo yan. Kwento mo sa pagong. Pag kwento mo, syempre, ikaw ang bida dyan. Di ba? Nek-nek nyo. Ang pondo ng bayan ay para sa bayan. Yan rin ang sinabi niya. Mamadali eh. Asa na? Si Claire Castro, yan. Ang pondo ng bayan ay para sa bayan. Yan rin ang sabi ni Kiko. Yan rin ang sinabi niya ng 2025. Ba't naman kami maniniwala ulit? Oo nga naman. Di ba sinasabi nila na ito daw yung the cleanest budget of all. The cleanest budget ever. Charot. Kwento niya sa pagong. Nakakatuwa eh. Nakakatuwa yung mga post sa Facebook eh. Di ba? Ito, kay si Pokis, si Romeo. Ayun siya dati, noon. Ito siya ngayon. Huwag na kayong magtaka. Kung sa former president niya, ginawa eh. Kayo pa, mga general. Hindi ko sasabihin general lang. Kasi pinaghirapan naman nila yan. Diba? Pinaghirapan nila yung posisyon. Saka may posisyon niya. In short, kung sa former president niya ng Pilipinas, nagawa nila yun eh. How much more na kaya nilang gawin yan sa inyo? General ka man, o ano man, kagawad ka man, o tanod ka man, o content creator ka man, o vlogger ka man. Diba? Yun lang. Diba? Yun ang sad. Diba? Yun ang malungkot doon. Diba? Parang they don't appreciate what have you done to our country. Diba? Parang lahat, pagka may boses ka, inciting to sedition ka. Wala eh. Welcome to my country. Tambalang Robredo Tulpo, napupusuan ng puso ng saging ng ilan na itapat laban kay BP Sara sa 2020. Aba, umaasa, no? Pwedeng sumubok, walang problema. Pwedeng tumakbo kahit sa Circle, sa Quezon City Circle o sa Roas Boulevard. Pwedeng tumakbo kahit sino, karapatan nyo yan. Di ba? Pero we all know kung sinong uupo sa 2028. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Only BP Inday Sara ang napupusuan ng karamihan.
Sige lang, subok lang, okay? Subok lang, walang problema sa subok. Subok lang na subok, basta patas na laban, ha? Patas na laban, patas na botohan. Nangyayari pa ba yun? Yung ganun? Kaya dapat malayo yung agwat yung tipong hindi nila kayang dayain para talagang obvious majority, talagang BP Inday, talagang masisipag talaga ako ngayong taon sa 2027 saka sa 2028 hanggang makaupo si BP Inday Sara natin. Mga kayong suportahan nyo itong channel natin, pati yung mga channel ko na backup sa description. Puntahan nyo, paki-subscribe nyo mga kayon. Ipakita natin yung tunay na suporta natin, mga ka-DDS. Panoorin natin to. Judge, pwede na ako magpa-interview kasi kanina, of course, under custody ng CIDG, hindi pa pwedeng magsalita kanina. Sige sir, kamusta naman po? Ano po yung naging proseso po nakapag-piyansa po kayo? Maayos naman yung proseso at napabilis dahil of course mabilis magtrabaho yung CIDG, yung mga paperworks doon sa judge sa RTC Branch 77 sa QC ay okay din, so napabilis. So kami nagpapasalamat at naging maayos naman ang of course yung pag-aresto, yung pagpoproseso, saka itong pagpupos ng bail at saka yung release order ng judge. Sir, ano man po sa plano? Diyan, kung Of course, yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng damdamin natin mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi Yes. inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa yung mga napukulong doon, Baka Pasko na in-check yan. Sa February. February ano ba yun? 17 ata eh. kasuhan yung mga maliliit na kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon, dapat na mapanagot at mabigyan ng hustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, itong mga hindi nawalan ng yung dinaanan ng baha. Yes. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yun, kundi kinuwarta lamang. Yun ang masakit doon. So your thoughts po about sa pag-aresto sa inyo? Anong Nasasabi niyo dito, tinitip ba kayo? Yung pag-aresto, naintindihan ko yun dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli, na-arestong tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, na-aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga nagkumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong, mapanagot, pero wala. Ayun lang. Pero baka sa 2028, malay mo, December 2028 pala, no? Yun pala yung ibig sabihin. Nagets ko na. Yung may makukulong bago magpasko, sa 2028 pala yun, December, may bago na tayong presidente. At alam nyo kung sino ikukulong? Matik, ngagba. Ikaw pala yon sa 2028, December. Ano mo yon? Na-forecast mo yon? Nakita mo yon? Premonition ng tawag dyan, di ba? Ito pa, may video pa tayo. Naibag na anong si MJ po sa SMNA News. Happy New Year, sir. Sir, ngayong morning, hinuli po ng PNP si retired General Romy Pokis. Dahil po sa mga may panawagan po and may mga criticisms against the current administration. Anong comment mo doon, sir? And meron po kayong open letter to the Armed Forces of the Philippines. Baka po masamain nila, sir. At Ginagamit lang po ang mga pulis at military para huliin buwis against them. Kung sino man ang kumontra sa kanila, tinatakot nila, kinukulong. Kaya kinulong na, inaresto si Der Cookies dahil nagsasalita na against them. So lahat, gusto nilang bawalan lahat na magsalita. Sila lang ang tama. Ang gusto nila, ang pagdalakaw ng kaban ng bayan, sila ang nanghuhuli sa lahat. Ito lang example, dalawa, si Diskaya, nagsasabi ng totoo. Si Dulong na. Si Saldico. Importanteng witness yan. Sinasuhan kagad. Kung mapatay yan, wala lang witness. Dapat kailangan natin si Saldico and
Sara Diskaya para mag-witness sa lahat ng mga kaso. Yes. Yan na nga yung Sir. yan na nga yung ginagawa ni Marcoleta noon eh. Kaso wala. Talagang Minagic yung Blue Ribbon Committee. Nagapalit ng Senate President, ng chairman, tapos biglang ICI tinatayo. Obvious naman eh, di ba? Obvious naman yung mga ganyang galawan, di ba? Hindi na natin kailangan pa i-elaborate, pero bilang at Pilipino, may mga ganyan na nangyayari. Alam natin yan. Sigurado ako, alam ng mga viewers ko yan. Di ba? Style nyo, bulok. Ika nga, kanto nga rebat yan. Style nyo, bulok. So maliwanag na tinatakot nila ang taong bayan, huwag po tayong matakot mga kababayan, kundi wala na mangyayari sa ating bansa. Anong sinasabi nilang 500? Hindi na magkasya ang gastusin ng 500 sa isang araw-araw. Nagbigay natin sila 500. Hindi na po magkasya ang 500 na pagpakain ng ating pamilya sa isang araw. Manong last na lang, doon sa pagkaka-aresto kay General Pokis na naalala niyo ba o parang bumabalik ba yung latak ng martial law na nung panahon na yun kinugulong po yung mga nagtatanong against the government? Maganda yung sasabihin ni Chavit dito. Ganun nga, kinukulong nila lahat, yung mga umangal. Siguro, baka gusto nila mag-declare ng martial law. Kung mag-declare sila ng martial law, hindi na papayag ang taong bayan. Sigurado yan. Pero paano kung silently gagawin nila? Without yung unconscious, yung hindi mo alam pero ginagawa na pala nila. Kasi pag ginawa nila yan, sigurado hindi papayag. Kasi nga, ginawa na dati, di ba? Nakaligtas na tayo dun eh, di ba? So pag ginawa nila ngayon yan, para silang tanga yan. Siyempre, nag-iisip din yan. Di ba naman kayo, huwag nyo i-underestimate. Siyempre, hindi nila i-declare yan. Di ba? Hindi nila i-declare yan. O mga kayo, opinion natin to, ha? Hindi ko kayo pinipilit dito at hindi natin walang inciting dito. Exciting meron. Thank you, Manong. Ibig sabihin, kasabot ng mga sundalo. And I'm still hoping sa one-time, big-time rally, I'm Yan! still hoping mga uniform men sasama yung mga iba. Maski maliliit. Kaya yung mga pulis na utusan nahaharang sa mga pupunta sa Malacanang, huwag yung pong harangin dahil ninakaw na ang kontribusyon nyo. Yung mga PhilHealth, ninakaw na para binakawin lang. One-time big rally? Mukhang maganda to 2026, kailan kaya ito? Young, for the first time ever in the history of the Philippines, PhilHealth, zero. Ninakaw. Kinuha para sinamang ninakaw. Left and right ang pamimigay nila ng pera. Ang liwanag na yun. Harap-harapan, bastusan na. Hindi naman tayo papayag na Pilipino, gano'n na lang gagawin sa atin. Dapat, hindi tayo pumayag. Mga babayan, lalaban po tayo. Yan. And I'm sure, kagaya sinabi ko, hindi tayo pababayaan natin Panginoon. Dahil sa ating katotohanan. Thank you, Manong. Iza Aldana po, Philippine Insider News. Ano pong masasabi po ninyo na yung mga nalilink po sa ating flood control projects tulad nila Cabral na medyo meron po tayong mga death na mga incidents po? Ano pong opinion po ninyo? Kailangan maimbestigahan yan. I don't believe na nagpapatay yun. Unang-una, takot sa height yun. May tumawag sa kanya na pupunta ron. At nagbalik-balik doon dahil may tumatawag na punta ka ron. Palagay ko tinulak. Dahil siya magsasabi, yung mga, ang balita ko, siya nakakalam lahat yung mga kalukuhan. Hindi nila magagawa yan kung walang blessing ang Malacanang. Hindi magagawa ang public works and highways lahat yan kung walang blessing ang Malacanang. Baliwanag yan. Iyari na yan. Pagka ganyan nangyari, yung one-time big rally na yan. Feeling ko hihirit pa talaga ngayon taon ng isa pa. Kasi talagang sasabayan nila yung impeachment na ipapasa sa February 6 onwards. Sigurado may papasa niya, kaya feeling ko sasabayan nila. Feeling ko lang pero tignan natin.
Pero malakas ang pakiramdam ko eh. Pero wala pa namang confirm. Pero mukhang yung sinasabi ni Chavit mukhang magkakatotoo eh. Di ba? May point si Chavit eh. May point si Chavit. Yung one-time big rally na yun. Tignan natin kung sino-sino mga attendees niyan. Pero kung halimbawa mangyayari yun, maganda sana kung sama-sama sa isang lugar. Hindi yung watak-watak kasi parang mas onti yung ganun eh. Pagka watak-watak. Pero pagka magkakasama siguro, baka yun. Baka malakas. Para talagang mas maramdaman yung puwersa. Tininding pahayag ang binitawan ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang dito ang babala kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., panawagan sa armed forces at nilulutong one-time big-time na rally. Yan, niluluto pa pala eh. Si MJ Mondihar para sa report. Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez ngayon, tama na, sobra na. 40 years apart. Ika-40 ngayon. Yan ang pasabog ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa kanyang pinakaunang public appearance ngayong 2026. Kit ni Singson, dahil sa talamak na korupsyon at galit ng taong bayan, nanganganib si Pangulong Marcos Jr. na magaya ang sinapit na kanyang amang diktador noong 1986. People Power Revolution, no? Same din pala, no? Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez din ngayon, no? Noong napatalsik si Marcos Sr. noon, 1986, he was 68 years old. Now, Bongbong Marcos is 68 years old. Naku, Diyos ko, Santissima. Manghuhula na rin pala to si Manong Chapit, no? Pero okay yan, ha? So, I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now. Nay! 68 years old. Ang gandang logic, ha? A divine providence. Noon napatalsik si Marcos Sr. Noong 1986, he was 68 years old. Ngayon, 68 years old din si Bongbong Marcos. Yun. The soonest possible time. Sa kaparehas sa press con, sinabi rin ni Singson na may simbolikong kahulugan ng number 40. Sa Biblia, ang 40 ay panahon ng huling babala at paglilinis na maaaring humantong sa pagbabago o paghatol at pagbagsak. Akma raw ito dahil ngayong 2026 ang ika-4 na taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos. Sigurado, matatanggal si Bongbong Marcos according kay Chavit. Ito yung madugo dyan. Tignan natin. Madugo to. Magandang i-content to. Magandang laban to. Baka makita nyo. Mga kayo na, pagka mga field, kung ano yung mga kaganapan sa labas, puntahan nyo yung Solid Duterte updates. Nandiyan dyan yung link sa baba, sa description. Yan yung nasa field. Tayo, sa studio, yung kabila, may admin doon. Yun yung sa field. Okay? Ay, nasa ating ang katotohanan. Hindi tayo pwede pababayaan ng ating Panginoon. I believe in God, I believe in miracles, and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. Ganda nun! General, Sir, as Chief of Staff of the Armed Forces, Samantala, may open letter naman si Singson kay AFP Chief of Staff General Romel Bronner Jr. Panawagan niya sa AFP na magsalita at kundinahin ang korupsyon sa gobyerno. Giit niya, malinaw sa taong bayan ang nangyayari at hindi na raw ito maaaring ipagwalang bahala. General, even the tricycle driver knows what is happening in our country. It is corruption. If this massive corruption escapes your radar, it can only mean two things. The AFP is being blinded or it is being ordered to close their eyes. Neither is acceptable. Neither is forgivable to the Filipino people. Nanawagan din siya ng pagkakaisa ng mga Pilipino upang tuldukan ng malawakang katiwalian sa pamahalaan. Calling all the oppositions now as a group para magkaisa. Huwag tayong pumayag, mga kababayan. Sama-sama tayo lahat sa isang araw na protesta para tanggalin ang mga magdadakaw ng gobyerno. Ngayong 2026, umaasa si Singson na mas marami ang tutugon sa panawagang one-time big-time rally. Nanawagan din siya sa mga pangunahing religious groups at sektor ng lipunan na makiisa sa planong kilos protesta. We will schedule a one-time big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, corrupt and corruption. So lahat, inanyaya ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun. Yan. It should be ASAP. And we will march to Malacanang. One time, big time rally ang tatapos
kay Bongbong Marcos. Aalamin natin yan at a-attend tayo dyan. Yung isa kabilang channel natin, yung admin, pa-a-attendin natin doon pag tatrabahuhin natin. Mga kayon, Solid Duterte update sa kabila. Diyan yung description sa baba. Yung link, puntahan nyo para doon sa mga field na mangyayari. Diyos ko, maganda to. Kung magkakatotoo yan. Kung magkakatotoo yung hula ba yon? Yung sinasabi ni Chavit, 68 years old, Senior Marcos. 68 din si Marcos Jr. ngayon. Magkakaalaman na. Maganda yung binitawan ni Chavit, ha? Sigurado, babaksak si Marcos. Tignan natin yan. Yan ang magandang laban, di ba? Yan ang magandang mangyayari ngayon. Aalamin natin yan at bibigyan din natin yan ng reaction. Mga kayon, ito sa atin, sa atin lang. Opinion lang natin to. Opinion lang natin, hindi ko naman kayo pinipilit o hindi ko kayo hinihikayat na sa anumang aklas laban sa gobyerno na yan. Alam nyo naman yan, di ba? Ito purely opinion, binabalik takatakan lang natin yung issue ng bayan, pinag-uusapan natin, himahimayin kasi baka mamaya meron lang tayong hindi naiintindihan o talagang pinagloloko talaga tayo. O kaya ginagago talaga tayo, pinagbumukha tayong tanga, ginagawa tayong bata. Di ba? Kasi kung ako tatanungin, saka kung kayo tatanungin, alam naman natin ang pare-pare sa sagot. Di ba? It's too obvious naman. Di ba? Yung mga nangyayari ngayon, biri mo, yung mga nakukulong, sino ba yung mga nakukulong? Di ba? Kumpara doon sa mga ipinangako na big fish na mala blue marlin tuna pala. Di ba? Ewan ko, pero talagang merong mahika na nangyayari dito sa atin. Kaya sana talaga matuldukan na din. Sana, alam mo yon, isipin nyo naman yung taong bayan. Pagmalasakitan nyo naman yung taong bayan. Kasi taong bayan yung nahihirapan. Taong bayan yung nagdudusa. Yung mga OFW talagang kailangan pang mag-ibang bansa, maghanap ng trabaho para makasahod lang na maayos, matugunan yung pangangailangan nila dito sa Pilipinas, yung pamilya nila. Di ba? Pag dito ka nagtrabaho, habang buhay ka na nagtatrabaho, hindi ka umaasenso, nakakaraos ka lang. Magkaiba kasi yun eh. Nagtatrabaho ka, nakakaraos kayo araw-araw, pero hindi kayo di maalwal yung buhay. So habang buhay ka na nagtatrabaho, pag tumigil ka, manghihinayang ka sa isang araw na absent ka. Pag nagkasakit ka, kahit may sakit ka, papasok ka. Hanggang sa lumala yung sakit mo. Pero na lang kung naka-recover yung katawan mo. Kung bata-bata ka, pwede pa yan. I mean, hindi naman mahirap ang Pilipinas. Diba? Hindi naman mahirap ang Pilipinas. Although hindi naman din ganun kayaman ang Pilipinas. Pero at least, I would say na hindi naman tayo ganun kahirap. Actually, mayaman nga tayo when it comes to minerals, beaches, di ba? Yung tourist spot natin, maayos naman. Kasi marami naman pumupunta sa Palawan, sa Coron, sa Boracay. I mean, maganda naman. Makakakuha naman ng pondo doon. Di ba? Nakakurakot nga sila eh. Sa dami ng pondo. Tapos sasabihin niya, walang pera ang Pilipinas. Di ba? Uy, wag ganun, uy. Wag ganun, bay. Danggit, bay. Di ba? Mga kayo na, sa 2028, ito lang ang hiling ko. Bumoto tayo ng tama. Alamin natin kung talaga kung sino ang karapat-dapat sa upuan na pagmamalasakitan yung taong bayan. Maraming salamat. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.